Sigurado ho ba kayo, Mang Ramon? 3 bata nang nawawala sa loob lang ng 1 linggo dito sa lugar nyo. Sargento, baka nakakalimutan ninyong pribadong ari-arian ng mansyon ito. Kaya paano naman magkakaroon ng mga bata rito? Ayon sa mga saksi, dito sa tapat ng gate nyo huling nakikita ang mga bata bago sila tuluyang maglaho. Maraming kwentong barbero ang mga tao rito para lang sirain ang pangalan ni Madam Diana. Lalo na ang mga black propaganda ng mga grupong tumutuligsa sa mga ginagawa niyang pagsuporta sa LGBTQ community. Kaya huwag kayong basta maniniwala. Nagtalaga na ako na magsusurveillance dito sa lugar nyo. Malalaman din natin ang totoo. Kung wala kayong dalang search warrant, mas mabuting umalis na kayo. Dahil abala kami para sa mga bagong kagamitan ni Madam. Alam din nyo naman kung sino mga prominenteng taong kaibigan niya. Ayaw ninyo naman siguro magkaroon ng problema, di ba? Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy. Naranasan niyo na bang mangarap ng isang perfect wedding? Yung akala mo nahanap mo na yung taong aahon sa inyo sa hirap. Masakit ang maloko, lalo na sa mismong araw ng kasal mo. Pero paano kung ang karibal mo, hindi lang pala basta isang mayamang kabit? Paano kung ang maladyosa niyang ganda ay pinapanatili ng sariwang dugo? Hanggang saan aabot ang pagiging asawa mo kung ang kapalit ng luho niyo ay ang mismong buhay ng pamilya mo? Kayo ba, mga mahal naming mga tagapakinig, anong gagawin niyo kung nasa sitwasyon kayo ng sender natin? Comment niyo naman sa baba at babasahin ko yan. At bago natin simulan ng kwento, check nyo na ang bago naming channel na love story, Miss and Mr. Love. Siguradong kikiligin kayo sa mga kwento, mapapangiti, at may mga aral pang mapupulot sa bawat episode. Perfect pang relax habang nakikinig. Sama na kayo at may in love sa mga kwento namin. Makikita ang link sa pinned comment sa upload natin na to. Subscribe na kayo. Huwag niyong kakalimutan ha. Miss and Mr. Tagalog Love Story. Good day, Miss Amy. At sa lahat ng mga nakikinig sa channel, itago niyo na lang ako sa pangalang Rachel, 31 years old. Simple lang ang pangarap ko noon, ang mabigyan ng ligtas at magandang buhay ang kapatid kong si Chloe. Ulila na kasi kami kaya sanay ako magbanat ng buto. Akala ko, swerte na ako kay Alex. Gwapo, maasikaso, at handang ibigay ang lahat ng luho ko, lalo na nung ikasal kami. Pero nabulag ako. Hindi ko alam na ang marangyang buhay na inialok niya sa amin ay may madugong kapalit, na ang perang ginamit niya ay galing sa isang halimaw na nagpapanggap na tao. Sa mismong araw ng kasal ko, nagsimula ang bangungot na sumubok hindi lang sa pagmamahal ko, kundi sa tapang kong pumatay para sa pamilya ko. Para mas maintindihan niyo ang buong pangyayari, hayaan niyong simulan ko ang kwento nung araw mismo ng aming kasal. Habang naglalakad ako sa aisle noon, hindi ko mapigilang mapangiti. Iyon ang araw na pinakahihintay ko. Ang araw na pinaghandaan naming maigi ni Alex. Nakatingin sa akin ang lahat, lalo na ang kapatid kong si Chloe na nasa unahan at excited na excited sa suot niya. Si Alex ay nasa unahan ng altar at naghihintay sa akin. Matipuno siyang tingnan sa Amerikanang suot niya, pero paikot-ikot ang kanyang paningin. Nung makarating na ako sa harap niya at kinuha niya ang kamay ko para alalayan ako paakyat, doon ko naramdaman na may kakaiba at balisa siya. Alex, bakit ganyan kalamig ang palad mo? Ha? Wala to, mahal. Excited lang siguro. Nandito na tayo, mahal. Ano ka ba? Oo nga, mahal. Wag mo lang akong pansinin, okay? Lahat naman siguro ganito ang nararamdaman kapag ikakasal na. Sigurado ka ba? Ang putla mo rin kasi. Oo, mahal. Huwag kang mag-alala. Mabilis kaming humarap sa pari.
Pero bago pa man makapagsimula ang lahat, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng simbahan. Ang kaninang masayang musika ay biglang naputol. Lahat kami napalingon sa likod at nagtaka. Isang napakagandang babae ang pumasok. Mukha siyang modelo. Napakatangkad niya at may class ang bawat kilos. Nakasuot siya ng kulay pulang gown na mahaba, na tila pang kasal din. Bawat tunog ng takong niya ay parang nakakakilabot sa pandinig. Miss Diana, napaka-glamorosa talaga niya. Pero grabe naman ang suot niya. Parang mas bongga pa siyang tingnan kaysa sa bride. Kaya lang, sino kaya nag-invite sa kanya dito? Diana, Diana? Siya yung maimpluwensyang negosyanteng transgender dito sa atin, di ba? Yung may-ari ng malaking mansyon? Alex, anong ginagawa ng ganyang klaseng tao rito? Inimbitahan mo ba siya? tama ka, mahal. Siya nga. Ate, natatakot ako sa kanya. Shh! Huwag kang matakot. Andito si ate. Huminto sa tapat namin ang babae at dahan-dahang tinanggal ang shades niya. Ang talim ng tingin niya at halatang puno ng galit. Nakita ko naman si Alex. Parang biglang nanghina ang mga tuhod. Halos napahawak siya sa silyang katabi niya para lang hindi siya matumba. Pero may napansin ako sa kanya. Oo, maganda siya. Pero ang balat niya sa malapitan, kakaibang kinis. Parang porselanang walang pores na halos kasing puti ng papel. At may isa pang nagpatindig ng balahibo ko. Sa sobrang liwanag ng mga ilaw sa altar, kitang-kita ko ang mga anino namin ni Alex sa sahig. Pero pagtingin ko sa paanan niya, wala siyang anino. Kahit tinatamaan siya ng liwanag, walang aninong nabuo sa likod niya. Para siyang multo na nakatayo sa harap namin. Diana, anong ginagawa mo rito? Bakit? Baka pwedeng sa ibang araw na lang tayo mag-usap? Bakit naman sa ibang araw pa? Nandito na ako ngayon. Bakit hindi pa tayo mag-usap? Para naman alam din ng mga papangasawa mo ang pag-uusapan natin. Teka, ano naman ang kailangan yung pag-usapan? Ano ba kasing nangyayari? Rachel, darling, huwag kang ma-stress. Baka masira ang makeup mo. Alam mo ba kung magkano ginastos ko para lang magmukha kang disente sa araw na ito? Yung gown na suot mo, galing yan sa Paris. Ang sabi sa akin ni Alex, gagamitin daw ng kapatid niyang ikakasal. At ang wedding ring ninyo, credit card ko ang pinambayad dyan. Ireregalo niya rin daw sa kapatid niya at groom nito. Pawang mga kasinungalingan ng mahal na mahal nating si Alex. Alex, anong... Totoo ba? Magsalita ka. Mahal, sorry. Magpapaliwanag ako. Para akong binuhusan ng malamig na tubig ng mga oras na yon. Napatingin ako sa suot kong gown. Parang bigla akong nadiri sa sarili ko. Muntik nang gumuho ang mundo ko sa mismong araw ng kasal ko. Bawat salita ni Diana, parang sampal na paulit-ulit na tumatama sa akin. Tingnan ko si Alex ng matalim, mangilid-ngilid ang luha at gusto kong sumigaw. Inaasahan ko ang pagtanggi niya, pero nabigo ako. Isang kumpirmasyon ng kanyang kasalanan ang paghingi niya ng tawad. Diana, parang awa mo na. Huwag mo tong gawin dito. Magbabayad na lang ako. Ibabalik ko na lang lahat sa'yo. Ibabalik? Paano? Saan ka kukuha ng pera? Wala ka namang ibang alam gawin, kundi umasa sa akin, di ba? Oh, aminin mo na, Alex. Wala kang kwenta kung wala ang perang nahuthut mo sa akin. Alex, bakit ganito ang mga sinasabi niya? Hindi pa niya nasabi sa'yo, Rachel? Ako lang naman ang nagpapakain sa inyong dalawa. Ako ang dahilan kung bakit nakabili kayo ng mga luho ninyo.
Habang ikaw abala sa pagpaplano ng kasal na to, ako ang kasama ng magiging asawa mo kada umaalis siya. Binubusog ko siya at pinagmumukhang tao. Minamahal ko mula ulo hanggang paa. Diana, please. Huwag dito. Tama na. Babae talaga ang gusto kong makasama para magkapamilya. Sana naiintindihan mo yun. Lumapit palalo si Diana hanggang sa magkaharap na sila ni Alex. Hinawakan niya ang pisngi ni Alex at nakita ko kung paano manginig ang magiging asawa ko. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang matinding takot at kahihiyan. Anong dapat kong intindihin? Na ginamit mo lang ako? Tandaan mo to, Alex. Lahat ng pag-aari ko, kaya kong bawiin sa isang iglap lang. Diana, parang awa mo na. Huwag ka nang manggulo. Okay. Sige. Sinabi mo eh. Alam mo namang lahat ng gusto mo, sinusunod ko. Ate, palisin mo na siya. Napakaganda naman ng batang yan. Ingatan at bantayan ninyo siyang maigi. O siya, sige na. Ituloy niyo na ang kasal. Sayang naman ang lahat ng pinaghirapan ninyo. I-enjoy ninyo ang gabing ito ng masaya. Pero hindi pa ako tapos sa'yo. Maghaharap pa tayo. Lumingon siya kay Chloe na nakatitig lang sa kanya. Hinawakan ni Diana ang baba ng kapatid ko at kumiti siya ng napakatamis. Pero yung ngiti na nakakatakot. Binitawan niya si Chloe at tumingin ulit sa aming lahat. Naglakad siya pabalik sa pinto na parang walang nangyaring gulo. Napakakalmado niya pa rin. Pero ang mga damdamin namin ay parang dinilobyo. Natahimik ang buong simbahan. Lahat ng mata nakatingin sa amin. Ang pare, hindi alam ang gagawin. Si Ninang, nakatakip ang bibig sa gulat. Si Alex, nakayuko at nanginginig sa kahihiyan. Gusto kong tumakbo. Gusto kong hubarin ang gown na suot ko ng mga sandaling yon. Naggaling pala sa pera ng taong yon. Wala akong problema o galit sa mga kagaya niyang miyembro ng LGBTQ. Pero babae ako. At hindi ko gustong isiping may nakakaulayaw siyang kapwa niyang lalaki habang may nangyayari din sa amin. Pero napatingin ako kay Chloe na umiiyak sa gilid. Bigla ko naalala ang gabing pinalayas kami sa inuupahan namin. Ang lamig, ang gutom na naramdaman namin ng mga sandaling yon na numbalik bigla sa akin. Dahan-dahan kong inilagay ang kamay ko sa tiyan ko. Wala pang nakakaalam. Hindi pa alam ni Alex. Pero nung umaga bagong kasal namin, nakita ko ang 2 guhit sa pregnancy test na ginawa ko sa sarili ko. Isang buhay ang nasa sinapupunan ko ng mga panahong yon. Kung aalis ako ng mga sandaling yon, saan kami pupulutin? Paano ko bubuhayin ang bata ng mag-isa? Wala akong trabaho. Wala akong ipon. Kung magmamatigas ako, ang anak ko ang magdurusa. Iyon ang nasa utak ko ng mga sandaling yon. Tumingin ako kay Alex. Nakayuko siya. Nanginginig. Siya ang ama ng batang to. Kahit anong dumi niya noon sa paningin ko, kahit anong pagkakamali niya, kailangan siya ng anak ko. Hindi ko pwedeng hayaang lumaki ang anak ko nang walang ama. Nilunok ko ang pride ko para sa bata, para sa aming pamilya. Rachel, bitiwan mo na ako. Hindi mo deserve ang ganitong kahihiyan. Aalis na lang ako. Para hindi na madagdagan pa ang kahihiyan mo. Hindi ka aalis, Alex. Rachel, anong ginagawa mo? Oo, Alex. Galit ako sa iyo. Galit ako dahil niloko mo ko. At alam kong sobrang nakakahiya sa part ko. Lalo pat ang kaagaw ko sa iyo ay hindi tunay na babae. Pero hindi kita bibitawan. Pag-uusapan natin to. Pagkatapos nating ikasal, aayusin natin ang dapat ayusin. Rachel, narinig mo naman siya, hindi ba? Galing sa kanya lahat ng to. Wala akong kwenta. Wala akong pakialam kung saan galing ang pera. Ang alam ko lang,
Nung wala kaming makain ni Chloe, ikaw ang nagpakain sa amin. Nung wala kaming matirhan, ikaw ang kumupkup sa amin, Alex. Inahon mo kami sa hirap. Kaya hindi magiging sapat ang kasalanang ginawa mo para hindi kita patawarin. At nangako ako, nabubuo tayo ng pamilya. Kaya tutuparin ko yun. Pero niloko kita. Paano ako magiging karapat-dapat sa'yo? Kaya nga hindi kita pwedeng isuko sa kanya. Hindi ako papayag na sa kanya ka mapunta. Nangako ako sa iyo, hindi ba? Na sa hirap at ginhawa, tayong magkasama. Utang ko sa iyo ang buhay namin ni Chloe. At magiging masaya tayo kasama ng magiging anak natin. Rachel. Father, ituloy niyo na po ang kasal. Tumingin ako sa pari. Alam ko mukha akong tanga sa paningin ng ibang tao. Alam ko mukha akong martir. Pero hindi nila alam ang pinagdaanan namin at ang sitwasyon ko. Kaya buo ang loob ko na pinaninindigan ko ang pagmamahala namin. Hinawakan ko ang kamay ni Alex ng mahigpit. Ramdam ko ang panginginig niya. Tumingin siya sa akin na parang hindi siya makapaniwala. Akala niya iiwan ko siya. Pero hindi niya alam kung gaano katimbang ang mga dahilan at pagmamahal ko kaysa sa galit ko. Itinuloy namin ang seremonya. Nagpalitan kami ng I do. Pero wala na yung excitement. Ang bawat salita, parang may halong pag-aalinlangan. Pero isinuot ko ang singsing kay Alex. Tanda na handa akong harapin ang kahit anumang pagsubok na hahadlang sa aming relasyon. Pagpasok namin sa hotel room, matapos ang seremonya ng kasal, doon lang bumuhos ang luha ko. Ang bigat ang dibdib ko. Hindi dahil sa kahihiyan sa mga bisita, kundi dahil sa matinding lungkot at pagsisisi na nakita ko sa mga mata ni Alex habang nagaganap ang kasal. Kilala kong asawa ko. Alam kong hindi siya masamang tao. Alam kong nagawa niya lang kumapit sa patalim dahil sa kagustuhan niyang bigyan kami ng magandang buhay. Rachel, patawarin mo ako. Alam kong galit ka. Alam kong ang dumi-dumi ko sa paningin mo. Hindi ako galit dahil wala kang pera, Alex. Galit ako kasi kinailangan mo pang gumamit ng ibang tao para sa amin. Natakot ako, Rachel. Ayoko maranasan niyo uli yung hirap noon. Naalala mo nung una tayong nagkakilala? Walang-wala kayo. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko hayaang mangyari uli yun sa inyo ni Chloe. Alex, nung pinulot mo kami nung wala kaming matirhan, wala ka ring pera nun, di ba? Nasa maliit na kwarto lang tayo. Tuyo at itlog lang ang ulam natin. Pero masaya tayo. Ligtas kami kasi kasama ka namin. Pero kulang yan. Gusto ko ng magandang buhay para sa inyo. Gusto ko ng kasal na ipagmamalaki mo. Kaya nung lumapit si Diana sa akin, nung inalok niya ako ng pera kapalit ng sarili ko, pumayag ako. Kaya kong itago. Akala ko, matatapos na yun kapag kasal na tayo. Alex, hindi ko kailangan ng ingranding kasal. Hindi ko kailangan ng gown na galing sa Paris. Ikaw ang kailangan ko. Yung Alex na kumupkup sa amin, yung Alex na naging tatay ni Chloe. Pero tignan mo ako ngayon. Gulo ang dinala ko sa inyo. Hindi kita iiwan. Utang ko sa iyo ang buhay ko, Alex. Utang ko sa iyo ang buhay ng kapatid ko. Nung kaming walang-wala, hindi mo kami sinukuan. Kaya ngayon, hindi kita susukuan. Kahit ng sakit-sakit. Hindi ako papayag na masira tayo. Pagsubok lang ito. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ramdam kong panginginig ng katawan niya. Takot na takot siya kay Diana. At aaminin ko, takot din ako. Pero asawa ko siya. Siyang bumuhay sa amin. Ngayon, ako naman ang lalaban para sa kanya. Makinig ka.
Isasauli natin lahat. Ang gown, ang singsing, ang pera. Ibabalik natin kay Diana. Magtatrabaho ako. Magtutulungan tayo. Babayaran natin siya hanggang sa huling sentimo. Basta mangako ka. Huwag ka nang babalik sa kanya. Pangako. Pangako, Rachel. Aayusin ko to. Sige. Maghihilamos lang ako. Ang bigat ng pakiramdam ko. Paglabas ko, mag-uusap tayo kung paano natin haharapin si Diana kung sakaling manggulo pa rin siya. Mahal na mahal kita, Rachel. Mahal din kita. Walang iwanan. Pumasok ako sa banyo para maghilamos. Binuksan ko ang gripo para takpan ang hikbi ng pag-iyak ko. Gusto ko maging matapang sa harap niya. Pero sa loob-loob ko, nanginginig ako. Wala pang 5 minuto ako nasa loob. Pinunasan ko mukha ko at huminga ng malalim. Paglabas ko, handa na sana ako yakapin ulit si Alex. Pero wala siya. Wala sa kama at sofa. Ang tanging naiwan ay ang sapatos niya sa tabi ng pinto at ang cellphone niya sa mesa na umiilaw pa. Hindi siya aalis ng walang paalam. Naalala ko ang mga bintiwang salita ni Diana sa simbahan. Bigla akong kinabahan ng matindi. Nakakilabot kong iisipin. Napatingin ako sa balcony. Nakabukas ang glass door. Ang kurtina ay nililipad ng hangin. Lumapit ako. Wala ring tao sa terrace. Rachel, iha! Buksan mo tong pinto. Nagdala ko ng mainit na soup. Alam kong hindi kayo nakakain ng maayos sa reception dahil sa eskandalo kanina. Ninang, sandali lang po. Bilisan mo! Gusto ko rin malaman kung ano na ang balita dyan sa asawa mo. Totoo ba yung sinabi ni Madam Diana sa simbahan? Diyos ko, kumakalat na sa social media yung video. Hindi ko pa po alam, Ninang. Mag-uusap pa lang po kami ni Alex. Alex? Nasaan ka? Aba, Rachel, bakit bukas tong balcony ninyo? Ang lamig ng hangin. Baka sipunin si Chloe. Alex? Nariyan ka ba sa labas? Wala po siya rito, Ninang. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta eh. Basta paglabas ko galing banyo, wala na siya. Nawala na lang siyang parang bula sa loob lang ng ilang minutong pananatili ko sa banyo. At walang kahit anong trace kung nasa na siya. Imposibleng magyapak siya kung aalis siya. At bakit ginawa na niyang bukas ang balcony? Hindi ito ugali ni Alex. Baka naman tumakas na. O baka pinuntahan yung Diana na yun. Sinasabi ko na nga ba, Rachel? May tinatago yan si Alex. Kapag mga gwapo talaga mahirap pagkatiwalaan eh. Kahit ako po, Ninang, hindi rin makapaniwala sa mga nangyayari. Pero wag po sana natin siyang husgahan kaagad. Nag-aalala po ako. Baka may nangyayaring hindi maganda, lalo pat may pagbabanta ang mga sinabi ni Diana kanina. So, naging malinis ba ang pagkuha niyo sa kanya, Ramon? Opo, madam. Hawak natin ang head of security ng hotel. Pinalabas niyang sira ang mga kamera sa floor nila bago kami pumasok. Kaya hindi umalma ang ibang gwardiya sa monitor. Mabuti. Total, mas malaking ibabayad ko kesa sa kakarampot na sweldo nila sa hotel na yan. Ayokong madumihin pa ang pangalan ko. Sapat na yung eksena ko sa simbahan para malaman nila kung sino ang totoong nagmamay-ari kay Alex. Madam, naging malinis nga po ang pagguha natin kay Alex pero bakit po siya ang inuna natin? Akala ko ba mas kailangan ninyo ang dugo ng bata? Napakadali sanang damputin ng kapatid niyang si Chloe kanina. Lahat ay may tamang oras, Ramon. Si Alex ang may utang sa akin. Kaya katawan niya ang unang kabayaran. Isa pa, mas gusto ko makita kung paano mabaliw yung Rachel na yon. Kakaisip
at kakahanap sa asawa niya. Gusto ko siyang magdusa muna. At yung bata, reserve ko siya. Napakapuro ng dugo niya. Sayang kung gagamitin ko lang sa ordinaryong araw. Gagamitin ko lang ang fresh na batang yon kapag kailangan ko na ng matinding pagpapaganda. Sa ngayon, hayaan mo muna silang isipin na ligtas sila. Habang nag-aalala kami ni Ninang sa hotel, sa kabilang dako naman ng probinsya ng oras na yon, kampante nagdiriwang ang halimaw. Si Diana, habang nakasuot ng silk robe at umiinom ng mamahaling alak, ay parang isang reynang naghahanda para sa kanyang susunod na piging. Hindi ko alam na ang taong sponsor ng hotel room namin, si Ninang, ay siya ring magiging saksi sa simula ng pagkawala ng lahat ng mahal ko. Dahil sa gabing yon, hindi lang si Alex ang nawala. Nawala na rin ang katahimikan ng buhay ko. Mag-uumaga na, pero wala pa rin Alex na bumalik. Halos mabaliw na ako sa pagmamakaawa sa mga pulis na hanapin ang asawa ko. Pero ang sagot nila sa akin, kailangan ko pa raw maghintay ng 24 oras bago sila umaksyon. Gusto ko manigaw. Hindi nila naiintindihan. Naiwan ang sapatos at cellphone niya. Hindi basta maglalakad ng nakayapak ang asawa ko. Habang pinapaalis ko ang mga walang kwentang pulis, may pumasok na isang lalaking hindi naka-uniforme. Pero baka sa mukha ang pagiging maotoridad. Siya, si Sergeant Castro. Mrs., pasensya na sa mga kasamaan ko. Protocol nila yon. Pero hindi ako nandito para sa isang ordinaryong missing person report. Sergeant, anong ibig niyo sabihin? Sabi nila maghintay daw ako ng 24 hours? Kung maghihintay tayo ng 24 hours, baka hindi na natin siya makitang buhay. Sergeant, alam niyo po ba kung ano nangyari? Kasi sa simbahan, sumugod si Madam Diana. Sinasabi ko sa inyo, may kinalaman yun dito. Kumakalat na sa social media yung video ng gulo. Diyan ko nalaman ang nangyari. Napanood ko ang kakaibang viral video na kung saan nakusang lumalabo pagmukha niyang nakatutok. Nung marinig ko ang pangalang Diana at nakita ko siyang pinagbabanta ng asawa mo sa harap ng altar, nagmadali akong pumunta rito para balaan kayo. Pero mukhang huli na ako. Balaan? Bakit? Kilala niyo po ba siya? Matagal na namin binabantayan ang mansyon niya. Marami ng ulat ng mga nawawalang tao. Hindi lang mga bata, misis. Pati mga lalaking sekreto niyang nakakarelasyon. Pare-pareho ang pattern. Wala nga lang public scandal pero bigla na lang nawawala ang lalaki na parang bula. Walang dalang cellphone, walang gamit. Eksaktong-eksakto sa nangyari kay Alex. Kung alam niyo po pala, bakit hindi niyo po siya hinuhuli? Bakit nakakalaya pang halimaw na yan? Dahil may impluwensya siya. May hawak siyang mga politiko at judge. Hindi kami makakuha ng search warrant dahil napakalinis nilang magtrabaho. Walang ebidensya ng sapilitang pagkuha. Tingnan mo tong kwarto nyo. Walang gulo, walang dugo. Wala kaming makuha ang ebidensya laban sa kanya kaya madalas nadidismiss lang ang ikinakaso namin. Nanlamig ang buong katawan ko sa narinig ko. Nawawalang mga bata. Nawawalang mga sekretong karelasyon. Bigla ko naalala ang hawak ni Diana sa papa ni Chloe noon sa simbahan. Tiningnan ko ang kapatid ko. Ang inosente niyang mukha ang huling hinawakan ng taong yon. Rachel, nandito ako ng palihim. Hindi alam ng mas nakataas sa akin na pinuntahan kita. Pero kailangan ko ang kooperasyon mo. Kung gusto nating mahanap si Alex ng buhay, kailangan nating kumilos ng mabilis at tahimik. Wala na tayong pakialam sa 24-hour rule na yun. Gagawin ko ang lahat, Sergeant. Iligtas niyo lang ang asawa ko. Sasamahan ko kayo, pakiusap. Ate, natatakot ako. Ako na muna ang bahala kay Chloe. Salamat, Ninang. Iiwan ko muna siya sa inyo. Habang nagpaplano kami sa hotel, hindi ko alam na sa mansyong tinutukoy ng investigador, nagsisimula ng kalbaryo ni Alex. Isang kalbaryo na hindi ko naisip na nangyayari sa totoong buhay.
Nagising si Alex sa isang madilim at malamig na lugar. Ang paligid ay hindi na amoy ng mamahaling pabango ni Diana, kundi amoy kalawang, dugo at nabubulok na karne. Nakagapos ang kanyang mga kamay sa itaas. Nakabitin siya sa gitna ng isang silid na tanging banyera lang ang laman sa gitna. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Diana, suot ang kanyang silk robe. Pero sa ilalim ng liwanag ng isang bumbilya, mapapansin na ang balat niya ay parang papel sa nipis. Tila anumang oras ay mabibitak ito. Diana, pakiusap. Pakawalan mo na ako. Ibabalik ko lahat ng kinuha ko. Dadagdagan ko pa ng interes. Ibibigay ko sa'yo lahat. Ang pera, Alex, madaling palitan yan. Pero yung ginawa mo sa akin, yung panloloko mo, masakit yun, darling. Sobrang sakit. Patawarin mo ako, Diana. Mahal ko si Rachel. At magbabago na ako. Hayaan mo na kami maging masaya. Mahal? Ako ba? Minahal mo rin ba ako? O pera ko lang talaga ang habol mo? Pero huwag ka mag-alala. Hindi mo na kailangang sagutin yan. Babawiin ko na ang para sa akin. Mapapasakin ka na habang buhay. Parang awa mo na, Diana. Lumapit si Diana at hinawakan ang kamay ni Alex na nakagapos sa taas. Tinitigan niyang wedding ring na suot nito. Biglang nagbago ang timpla ng mukha niya. Mahal? Ang lakas ng loob mong suotin ang sing-sing na galing sa pera ko! Aray! Diana, tama na! Ramon, itapon mo tong basurang to sa labas. Ayoko makita yan dito sa loob ng pamamahay ko. Nakakadiri. Masusunod po, madam. Ngayon, tayong dalawa na lang. Maliligo lang ako, Alex. At kailangan kita para manatili akong ganito kaganda. Kinuha ni Diana ang isang matalim na kutsilyo mula sa mesa ni Mang Ramon. Lumapit siya kay Alex at dahan-dahang hinaplos ang braso nito. Ang kuko ni Diana ay parang dahan-dahang humahaba habang lumalapit siya sa balat ni Alex. Hindi makasigaw si Alex at hindi ng takot. Nakita niya kung paano bumitak ng konti ang balat sa pisngi ni Diana. At may lumabas na itim na likido rito. Hindi ito tao. Siya ay isang halimaw na nag-aanyong tao lang. Hayop ka. Anong klaseng nilalang ka ba? Mang Ramon! Parang awa mo na, tulungan mo ko! Pasensya ka na, Alex. Sumusunod lang ako kay madam. At ikaw ang pinili niyang maging pampaganda ngayon. Huwag ka maingay. Simulan na natin ang ritual. Sige po, madam. Anong gagawin niyo sa akin? Habang nagaganap ang lagim sa loob, nakarating na kami ni na Sergeant Castro sa labas ng mansyon. Napakalaki ng gate, gawa sa bakal, at may mga nakaukit na disenyo na parang mga bungo kung titingnan mo ng maigi. Nandito na tayo. Yan ang mansyon ni Diana. Sergeant Castro, ano na pong plano? Pwede na ba tayong pumasok? Hindi pwede, Rachel. Wala tayong warrant. Kapag pumasok tayo ng basta-basta, pwede tayong baliktarin ni Diana. Magmamanman muna tayo. Pero baka pinapatay niya na si Alex sa loob. Matindi ang galit niya sa amin. Alam ko. Kaya nga kailangan nating maging matalino. Iginala akong paningin ko. Gamit ang binocular na pinahiram sa akin ni Sergeant Castro. At natakot ako sa nakita ko. Isa sa mga tauhan ni Diana ang nakita ko nakatayo sa balcony. May kinuha siyang isang bagay sa bulsa niya. Nanlumo ako nang makilala kong bagay na yon. Yun ang wedding ring ni Alex. Tiningnan niya ito ng may panghihinayang bago niya ito basta nalang itinapon sa lupa. Na tila ba basura lang? Isang patunay na hawak nga nila si Alex. Sergeant, ang singsing ni Alex, hawak ng tauhan ni Diana.
Si Mang Ramon yan. Kanang kamay ni Diana. Huwag kang lalabas ng sasakyan, Rachel. Bilisan natin gumawa ng paraan, please. Kailangan muna natin makipag-coordinate sa nakatataas sa akin para makakuha tayo ng paintulot na makapasok. Pwes, gawin na natin bago pa mahuling lahat. Kailangan muna nating umalis ngayon. Baka alam niya nang nandito tayo. Kapansin-pansin ang sasakyan. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas. Ang asawa ko nasa loob ng impyernong yon. Pinaandar ni Sargento ang sasakyan. Sa bawat segundong lumilipas, ramdam ko ang pagtakbo ng oras. Pero hindi ako susuko. Kung kailangang maging halimaw din ako para iligtas ang pamilya ko ng mga panahong yon, gagawin ko. Sergeant, 3:00 na ng madaling araw. Kanina pa tayo nakaparada dito sa dilim. Wala pa rin ba tayong gagawin? Rachel, kailangan nating maghintay ng tamang tempo. Nakikita mo ba yung dalawang lalaki sa may gate? Kanina pa sila nag-iikot. May mga baril yan. Wala akong pakialam sa baril nila. Bawat oras na tumatambay tayo dito, baka kung ano nang ginagawa nila kay Alex sa loob. Naiintindihan kong nararamdaman mo. Pero kung lulusob tayo ngayon nang walang plano, pare-pareho lang tayong mamamatay. At kapag nangyari yun, wala nang magliligtas sa asawa mo. So ano? Hihintayin na lang nating ilabas nilang bangkay ni Alex? Sergeant, asawa ko yun! Hindi ako pwedeng maupo lang dito! Hindi lang si Alex ang iniisip ko rito. May mga bata ring nawawala, Rachel. Kung magpapadalos-dalos tayo, baka pati sila madamay. Umaasa pa rin akong buhay sila at maililigtas ko rin. Tiwala lang. Hinihintay kong kontak ko. Contact? May iba pa ba tayong kasama? Akala ko ba hindi naniniwala mga kasabay nyo sa istasyon tungkol kay Diana? Parating na din yon. Makikilala mo na siya. Hindi ako mapakali sa loob ng sasakyan. Ang sikip ng dibdib ko. Gusto kong bumaba at kalampagin ang gate ng mansyon na yon. Pero alam kong tama si Sergeant Castro. Sayang lang ang buhay ko kung magpapakabayani ako ng walang laban. Tinitigan ko ang mansyon mula sa malayo. Ang laki. Ang ganda. Pero nakakatakot. Biglang may kumatok sa bintana sa tabi ni Sergeant Castro. Napasigaw ako sa gulat dahil sobrang dilim sa labas at wala kaming napansing paparating. Mabilis na bumunot ng baril si Sergeant, pero ibinaba niya rin ito agad nang makita kung sino ang nasa labas. Patayin mo ang makina, Castro. Dinig na dinig ng mga aso sa loob ang ugong ng sasakyan mo. Lolo Efren? Akala ko ba umuwi na kayo sa probinsya nyo pagkatapos ng huling insidente? Pero buti na lang nandito pa kayo at mabilis kayo napasabihan sa bata ko. Paano ako aalis kung palagi akong may nararamdamang panganib sa paligid? Mas malala ang kaba ko ngayon kisa dati. May bago na naman silang kinuha, hindi ba? Sergeant, sino siya? Bakit niya alam na may kinuha sila? Kasabot ba siya ni na Diana? Hindi, Rachel. Kakampi siya. Siya si Lolo Efren. Dating hardinero dyan sa mansyon ni Diana. Siya ang unang nagbigay sa akin ng tip tungkol sa mga nawawalang bata. Ikaw ba ang asawa ng lalaking dinala nila kanina? Yung lalaking laging nagpupunta dyan dati. Opo. Nakita niyo po si Alex? Buhay pa ba siya? Lolo, parang awan niyo na. Tulungan niyo po kami. Sa tingin ko, buhay pa siya. Sa ngayon. Pero sana'y hindi pa tayo huli. Matagal ang ritual ng kanyang pagpapaganda. Nanlamig ako sa sinabi ng matanda. Pagpapaganda? Anong klaseng pampaganda ang makukuha niya kay Alex? Pumasok si Lolo Efren sa backseat ng sasakyan. Kahit matanda na siya, ang tikas ng katawan niya ay parang sa isang mandirigma. May dala siyang isang bayong na may kung anong laman na kumakalansing. Tinitigan niya ako ng diretso sa mata. Walang emosyon. Sa kanya ko naramdaman na hindi lang simpleng kidnapping case ang hinaharap namin. Ito ay giyera laban sa isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Ano pong ibig niyong sabihin? Anong gagawin niya? Anong kailangan niya kay Alex? Ang habol niya ay buhay.
Ang kailangan niya ay ang magpapabata sa kanyang habang buhay. Lolo, huwag niyo nang takutin si Rachel. Ang kailangan namin ay plano kung paano makakapasok sa loob. Alam niyang pasikot-sikot sa loob, hindi ba? Alam ko kung saan ang daan. Pero hindi sapat ang baril mo, Castro. Hindi tinatabla ng bala ang balat ni Diana. Lalo na kung ito ay anyong halimaw. Tandaan mo yan. Hindi basta tinatabla ng bala ang isang aswang na gaya niya. Halimaw? Aswang? Lolo, anong sinasabi niyo? Nakita ko siya kanina. Pumasok siya sa simbahan namin. Tumayo pa siya sa mismong altar sa harap namin at nagtanggal ng shades. Kung aswang siya, bakit hindi siya nasurog sa holy ground? Dahil sa lakas ng ritual niya, Rachel. Ang sariwang dugo ng mga biktima niya. Ang ginagamit niya para maging normal na tao, ang panlabas na anyo niya. Ibig niyong sabihin, nagiging baluti niya yung dugo? Tama. Sa sobrang lakas ng kapangyarihan, nagsariwang dugo ng mga inosenteng bata. Perpektong natatakpan ito ang pagiging demonyo niya. Kaya niyang maglakad sa araw. Kaya niyang pumasok sa simbahan na parang isang napakagandang ordinaryong tao. Pero panandalian lang yon. Kaya mabilis din siyang umalis kanina. Dahil kapag naubos ang epekto ng dugo, lalabas at lalabas ang tunay niyang anyo at masusunog siya. Lolo, tama na yan. Rachel, makinig ka. Naniniwala si Lolo Efren na aswang si Diana. Ako bilang pulis, kailangan ko ng ebidensya. Pero sa dami ng nakita ko dito, hindi ko na rin alam kung anong paniniwalaan ko. Ang mahalaga, magkapareho tayo ng goal. Iligtas si Alex. Kung gusto niyo iligtas ang asawa mo, kailangan mong maging handa na makakita ng demonyo. Heto. Inilabas ni Lolo Efren ang isang bote ng langis na may halong mga ugat-ugat at isang maikling kawayan na pinatulis ang dulo. Ibinigay niya ito sa akin. Nanginginig ang kamay ko nang abutin ko yon. Para akong sundalo na binibigyan ng armas bago sumabak sa giyera na hindi ko naman ginusto. Hawakan mo to, Rachel. Huwag mong bibitiwan kahit anong mangyari. Aray, Lolo, bakit ang init ng bote na to? Parang kumukulo ang laman sa loob. Dahil buhay ang langis na yan. Yan ang magiging proteksyon mo kapag sinubukan kanyang lapitan. At ito pong kawayan, anong gagawin ko dito? Itatarak mo yan sa puso niya. Kapag nakita mong bumitak ang kanyang balat at lumabas ang tunay na anyo, huwag kang mag-atubili. Saksakin mo siya ng mabilis. Tanging ang taong may puso ng tunay na nagmamahal ang makakagamit niyan. Saksakin? Lolo, hindi ko po yata kaya. Papatay ako? Tignan mo ko, Rachel. Hindi tao ang papatayin mo. Halimaw ang nasa loob ng mansyon. Pero, paano kung magkamali ako? Kung hindi mo siya uunahan, si Alex ang mamamatay. Mamili ka, Rachel. Ang buhay ng halimaw o ang buhay ng pamilya mo? Napalunok ako sa sinabi ni Lolo Efren. Ang bigat ng kawayan sa kamay ko ay parang bigat ng desisyong kailangan kong gawin. Wala nang atrasan. Humugot ako ng malalim na hininga at tumango. Para kay Alex, gagawin ko. Makinig kayong mabuti. May secret passage sa likod ng garden. Malapit sa lumang swimming pool. Doon ako dumadaan dati. Para maglinis. Walang CCTV doon. Dahil ayaw ni Diana na may nakakakita sa basurahan niya. Basurahan? Anong ibig mong sabihin? Doon niya tinatapon ang mga buto, Castro. Mga buto ng mga napakinabangan niya. O Diyos ko, napakasama niya. Kaya bilisan din niya.
kapag narinig nyo na ang tunog ng maliit na kampana sa loob, ibig sabihin, nagsisimula na siyang kumain. At kapag nangyari yon, wala na kayong aabutang Alex. Tara na. Sergeant, Lolo, pasukin na natin. Hindi ko hahayaang mamatay ang asawa ko. Sige, Rachel. Sa likod ka lang namin. Lola Efren, kayong manguna. Ihanda mong sarili mo, Rachel. Dahil pag pumasok tayo, wala nang atrasan to. Bumaba kami ng sasakyan ng dahan-dahan. Nakasunod ako kay Lolo Efren na kahit matanda na ay ang gaan ng lakad, parang pusa. Hawak ko na mahigpit ang kawayan sa dalawang kamay. Inisip ko si Chloe na naiwan kay Ninang. Inisip ko ang pangako ko sa kanya na babalik kami ni Alex. Kahit nalaman ko niloko kami ni Alex, hindi ko pa rin matanggap na ganito ang magiging katapusan niya. Tao pa rin siya at asawa ko pa rin siya. Hindi ko rin may tatanggi na mahal ko siya. Dito tayo dadaan sa gubat. May butas ang pader sa banda rito na tinatakpan lang ng mga baging. Huwag kayong gagamit ng flashlight. Sige po. Rachel, kapit ka lang sa akin kung hindi mo makita ang daan. Okay. Lolo, sigurado po ba kayong walang bantay dito? Wala, Iha. Kaya nakasan mo ang loob mo. Huwag kang matakot. Pero kailangan alerto ka pa din. Sige po. Nandito na tayo sa pader. Tulungan niyo akong hawiin ito. Nakapasok kami sa butas ng pader. Pag-angat ko ng tingin, tumambad sa akin ang likod ng mansyon. Napakalawak ng garden, pero patay ang lahat ng halaman. Sa gitna, may isang lumang swimming pool na walang tubig, pero puno ng kung anong itim na bagay sa ilalim. Ito na sigurong sinasabi ni Lolo Efren na basurahan. Biglang may umilaw sa second floor. Mula sa kinatatayuan namin, dinig na dinig ko ang isang sigaw. Sigaw ng lalaki. Sigaw ni Alex. Tama na! Parang awa mo na! Alex! Sergeant! Alex yun! Nagsisimula na siya. Milisan na natin bago pa mahuli ang lahat. At least, alam na nating buhay pa siya. Mag-iingat ang lahat. Dahan-dahan kami pumasok sa loob ng mansyon gamit ang likurang pinto na itinuro ni Lolo Efren. Napakadilim sa loob. Ang tanging liwanag lang ay galing sa buwan at tumatagos sa maruruming bintana. Paglagapak ko sa sahig, agad ako napahawak sa ilong ko. Ibang amoy doon. Parang palengkeng pinagtatambakan ng mga bulok na karne. Oh, Diyos ko. Lolo, ano bang klaseng bahay ito? Bakit ganitong amoy? Rachel, huwag kang maingay. Bawat kaluskos dito, dinig sa buong bahay. Takpan mong ilong mo kung hindi mo kaya ang baho. Normal yan dito. Nasa kusina tayo. Ang amoy na yan. Dugo at formalin yan na ginagamit sa katawan ng mga biktima. Formalin? Lolo, huwag niyong sabihin na dito nila. Oo. Dito nila kinakatay. Tumingin ka sa paligid. Mukha ba itong kusina ng isang normal na tao? Sinundan ko ng tingin ang itinuro ni Lolo Efren. Kahit madilim, aninag ko ang mga gamit sa kusina. Sa gitna, may isang mahabang mesa na gawa sa stainless steel. Parang sa mga morgue o sa mga slaughterhouse. Wala itong takip. Sa ibabaw nito, may mga nakahilerang kutsilyo. Hindi mga kitchen knife, kundi mga itak, lagari, at mga hook na bakal. Sa gilid, may mga malalaking baldeng nakatakip. May mga mantsa sa sahig ng tuyong dugo. Naninikip ang dibdib ko. Dito ba nila tatalhin si Alex? Dito ba nila siya pipira-pirasuhin? Grabe. Kung makakakuha lang ako ng warrant, sapat na tong ebidensya para ipakulong siya habang buhay. Pero kailangan natin si Alex. Sergeant, nasaan na siya? Hindi ba't narinig natin siya kanina? Bakit ang tahimik na ngayon? Hindi ko rin alam.
Huwag ka muna mag-isip ng masama, Rachel. Focus lang tayo. Lolo, saan ang daan pababa? Sa likod ng pantry na yon, may pintong bakal doon. Pero mag-ingat kayo sa nilalakaran ninyo. Madulas ang sahig. Sumunod ako kay Lolo Efren. Bawat hakbang ko, pakiramdam ko ay may matatapakan ako hindi ko gustong makita. Ang sahig ay malagkit. Ayaw kong isipin kung ano yun. Bastang nasa isip ko lang, kailangan kong makita si Alex. Habang naglalakad kami, napansin ko ang isang malaking refrigerator sa sulok. Luma na ito at maingay ang andar. Nakabukas ng bahagya ang pinto nito. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Silip lang. Gusto ko lang malaman kung totoo ang sinasabi ni Lolo Efren. Sergeant, tingnan niyo. Rachel, huwag mong galawin yan. Baka may alarm. Hindi. Nakabukas na. May nakikita ako sa loob. Braso yan ah. Tsaka mga laman loob na re-reserve. Napahawak ako sa bibig ko para pigilan ang pagsigaw. Totoo nga. Totoo ang lahat ng sinabi ni Lolo Efren. Ang walang yang yun, kinakain niya ang mga tao. Tama na yan. Huwag mo lang tingnan. Masisiraan ka lang ng bait. Tara na. Huwag kayong maging mausisa kung hindi nyo kaya ang makikita ninyo. Impyerno talaga ang lugar na ito. Lolo, paano kung huli na tayo? Paano kung nasa garapo na rin si Alex? Sa tingin ko ay buhay pa siya. Nasa basement sila. Doon sa silid kung saan ginagawa ni Diana ang ritual. Sa paliligo ng mainit na dugo. Kung ganun, bilisan na natin. Rachel, sa likod ka lang. Lolo, ituro mo ang pinto. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa marating namin ang dulo ng kusina. Doon, may isang maliit na pasilyo na natatakpan ng kurtinang luma. Hinawi ni Lolo Efren ang kurtina at tumambad sa amin ang isang mabigat na pintong bakal. Puno ito ng kalawang at may malaking padlock sa gitna. Ito na. Ito ang pinto. Papunta kung saan mo muling makikita ang asawa mo. Nakalak. Sergeant, may dala ba kayong pambukas? Barilin niyo na kaya. Hindi pwede. Kapag binaril ko yan, mag-e-echo ang tunog sa buong basement. Wala rin akong silencer. Malalaman nila agad na nandito tayo. Baka gamitin nilang hostage si Alex o patayin siya agad bago pa tayo makababa. So, anong gagawin natin? Tititigin na lang ba natin yung pinto habang pinapatay ang asawa ko sa baba? Huminahon ka, Rachel. Kailangan mong matutong kumalma. Kahit alam kong nakakataranta talaga ang sitwasyon mo. Castro, tignan mo ang bisagra ng pinto. Luma na yan. Baka pwede nating tanggalin ng tornilyo. Tama kay Lolo. Kinakalawang ng mga tornilyo. Rachel, ilawan mo dito gamit ang cellphone mo. Pero takpan mo ng daliri mo ang flash para hindi masyadong maliwanag. Nanginginig ang kamay ko habang iniilawan kong gilid ng pinto. Kinuha ni Sergeant Castro ang kanyang pocket knife at sinubukang luwagan ng mga tornilyo. Bawat ikot niya, parang ang bagal ng oras. Ang tunog ng bakal na kumikiskis ay napakalakas sa pandinig ko. Habang ginagawa nila yon, inilapit ko ang tenga ko sa pinto. Gusto ko makasigurado. Gusto ko marinig kung nandun pa si Alex. Sa una, wala ako narinig kundi ang ugong ng hangin. Pero maya-maya, may narinig akong mahinang tunog. Tunog ng tubig? Parang tubig na hinahampas. Tama na! Bawa ka! Diana! Alex! Sergeant! Narinig niyo yun? Si Alex yun! Buhay pa siya! Narinig ko. Konti na lang. Luluwag na to. Bilisan niya! Parang may nararamdaman akong paparating. Ang mga aso sa labas. Tumahimik silang bigla. Bakit sila tatahimik? Di ba dapat tumatahol sila? Tumatahimik lang ang mga aso kapag takot sila sa parating. Baka pababa na si Mang Ramon galing sa itaas. O baka naramdaman na ni Diana na nandito tayo. Heto na.
Natanggal lang isa. Isa na lang. Lolo, ang langis, bumubula. Dahil nasa likod lang ng pintong ito, ang demonyo. Castro, buksan mo na ngayon din. Bukas na. Bumagsak ang pinto at bumungad sa amin ang isang hagdanang pababa na naiilawan ng kulay pulang bombilya. Ang init ng hangin na lumabas ay parang galing sa pugon at ang amoy, parang dagat ng dugo. Dinig na namin ngayon ang boses ni Diana. Malambing pero nakakapangilabot. Napakaingay naman sa taas, Ramon. Tingnan mo nga. Opo, madam. Alam na nila. Lolo, Rachel, sugod na. Walang titigil. Alex, parating na ako. Ihanda ang gawayan, Rachel. Huwag kang pipikit. Tumakbo kami pababa ng hagdan. Wala na akong pakialam kung madulas ako. Wala na akong pakialam kung barilin ako ni Mang Ramon. Ang tanging nasa isip ko, kailangan ko maabutan si Alex bago siya tuluyang ubusin ng halimaw na yon. Pagbaba namin sa huling baitang, tumambad sa amin ang isang malawak na kwarto na puro bato ang dingding. Sa gitna, may isang malaking banyera. At doon, nakita ko siya. Si Alex, nakabitin sa ere gamit ang mga kadena. Ang katawan niya ay puno ng hiwa. Ang dugo niya ay tumutulo sa banyera kung saan nakalubog si Diana na nakatingin sa amin ng nakangiti. Pero ang ngiti niya ay abot hanggang tenga at ang mga ngipin niya ay parang sa pating. Look who's here. Ang tunay na asawa. Welcome, Rachel. Gusto mo rin bang maligo? Pagkawalan mo ang asawa ko! Hayop ka! Pulis to! Itaas ang mga kamay! Pulis! Sa tingin niyo ba may kapangyarihan kayo dito sa loob? Isa kang ilusyonada, Sargento. Kung sa tingin mo ay mapapasuko mo ko. Ang lakas ng loob ninyong pumasok sa pamamahay ko. Akala niyo ba'y makakalabas pa kayo ng buhay? Ramon, tapusin mo na ang mga pesting ito. Tagpasin mo ang mga ulo nila. Opo, madam. Ako nang bahala sa pulis na yan. Matagal ko nang gustong tapusin yan. Subukan mo, Ramon. Isang hakbang mo lang. Sasabog ang tuhod mo. Rachel, huwag kang titigil. Kunin mo si Alex. Rachel, huwag kang titingin sa mga mata ni Diana. Baka ma-hypnotize ka niya. Dumiretso ka lang kay Alex. Ako nang bahala sa aswang na to. Alex, kapit lang. Nandito na ako. Huwag kang bibitaw. Parang bumagal ang oras sa paligid ko. Ang dating tahimik na basement ay naging impyerno. Sa kaliwa ko nakita ko si Mang Ramon na sumugod kay Sergeant Castro kahit may baril ito. Hindi siya takot. Ang bilis niya para sa laki niya. Umilag si Sergeant at sinipa si Ramon sa tiyan. Pero parang pader ang sinipa niya. Hindi man lang natinag ang higante. Sa kanan ko naman, hinarap ni Lolo Efren si Diana. Ang matandang hardinero na akala ko'y mahina, biglang nakatayo ng tuwid. Hawak niya buntot ng pagi sa kanang kamay at ang bote ng langis sa kaliwa. Ang tapang niya. Handa siyang mamatay para lang mabigyan ako ng oras. Pero ang focus ko ay nasa gitna, kay Alex. Nakabitin siya sa ibabaw ng banyera na puno ng pulang likido. Ang mukha niya putlang-putla at ang mga mata niya ay halos pikit na. Ang dami niyang sugat sa dibdib na tila kinaskas ng mga kuko. Diyos ko, halos hindi ko na siya makilala. Matandang hukluban! Ang lakas ng loob mong saktan ako! Alam mo bang ilang taon kong iningatan ito? Hindi lang yan ang kaya kong gawin, Diana. Matagal na kitang binibigyan ng pagkakataon na magbago. Pero sinagad mo ang kasamaan mo. Pati mga inosenteng tao ay dinadamay mo. Wala kang alam. Kailangan ko ito para mabuhay. Para manatiling maganda. Gusto mo bang tumanda akong katulad mo? Pangit? Mahina? Mas gugustuhin ko pang maging pangit kaysa maging demonyo. Pwes, tignan natin kung gaganda ka pa rito.
Mauuna kang mamatay! Akala mo ba hindi ko pinaghandaan ang araw na ito? Ito ang tunay na bagay sa demonyong katulad mo! Ano yan? Pabango? Wala kang... Tikman mo ang hapdi ng mga kaluluwang pinatay mo! Ano? Ah! Ah! Ang init! Ah! Hindi lang yan lagis, Diana. Yan ay may basbas na mga banal. Sunugin mo ang peki mong ganda! Ang init! Ang sakit! Anong ginawa mo sa mukha ko? Langis yan ng mga halamang pangkontra sa demonyo. Ramdamin mo ang init ng mga kaluluwang pinahirapan mo. Nakita ko kung paano umusok ang balat ni Diana. Ang makinis niyang mukha ay biglang bumitak, natutunaw na parang kandila. Lumabas ang itim na usok mula sa mga sugat niya. Napaluhod siya sa sakit habang hawak ang mukha niya. Ito na ang pagkakataon ko. Tumalon ako papunta sa platform kung saan nakataling kadena ni Alex. Nanginginig ang kamay ko habang kinakapa ko ang lock ng kadena. Wala akong susi para dito. Ang susing nakuha ko kanina ay para lang sa pinto. Tumingin ako sa paligid. May nakita ko malaki itak sa gilid ng banyera. Ang itak na ginamit ni Diana pang hiwa kay Alex kanina. Alex, gumising ka. Puputulin ko ang kadena. Rachel, umalis ka na. Papatayin ka niya. Malakas siya. Hindi ako aalis ang hindi ka kasama. Walang iwanan, diba? Nangako ka sa akin. Panintigin mo yun. Alex! Tumayo ka! Bilisan natin! Hindi ka na dapat nagpunta dito. Ito na ang kapayaran ko sa mga kasalanan ko. Saka na natin yung pag-usapan, mahal ko. Mabilis akong bumaba para alalayan siya. Ang bigat niya. Ang lamig ng balat niya pero ang dugo niya ay mainit na dumadaloy sa braso ko. Hirap na siyang huminga. Sa likuran ko nagkakagulo pa rin. Rinig ko ang suntukan. Lumingon ako at nakita kong duguan na rin si Sergeant Castro. May tama siya sa noo pero hindi siya nagpapatinag. Nang akmang sasaksakin siya ni Mang Ramon, mabilis na hinawakan ni Sergeant ang braso nito at binali patalikod. Hayop ka, Castro! Papatayin kita! Matulog ka na! Okay ka lang ba, Sargento? Oo. Ayos lang, Rachel. Alex, tara na. Rachel, kaya mo ba siyang buhatin? Kailangan na nating umalis. Nag-iipon ng lakas si Diana. Wala yatang kamatayan ng halimaw na yan. Bilisan niya. Hindi ko na sa kanyang pigilan ng matagal. Nauubos na ang nagis ko. Tingnan niyo siya. Hindi kayo makakalabas dito! Uubusin ko kayo! Wala kayong takas! Sergeant, tulungan niyo ako. Alex, ipikit mong mata mo. Huwag kang titingin sa kanya. Kinuha ni Sergeant ang kabilang braso ni Alex. Sa tulong ni Lolo Efren na patuloy na hinampas ng buntot pagi si Diana para hindi makalapit. Nagawa namin makatakbo papunta sa hagdanan. Rinig na rinig ko ang sigaw ni Diana. Hindi na ito sigaw ng tao. Sigaw ito ng isang halimaw. Babalikan ko kayo! Hindi kayo matatahimik! Rachel! Hanapin kita! Papatayin ko kayong lahat! Castro! Tulungan mo akong itulak ang cabinet na ito. Harangan natin ang pintuan! Rachel, lumabas na kayo. Isakay mo na si Alex sa kotse. Start mo ang makina. Susunod kami. Huwag mo kaming intindihin. Opo. Alex, kapit ka lang. Madadala ka na sa ospital. Bilisan na natin, mahal ko. Ipilitin ko lumakad. Kinaladkad ko si Alex palabas ng kusina. Hirap na hirap akong akayin siya. Pero hindi ko malaman kung saan ko hinuhugot ang lakas ko ng oras na yon. Paglabas namin ng mansyon, sinalubong kami ng malamig na hangin ng madaling araw. Pero hindi ito nakakaginhawa.
Alam kong nasa likod lang namin ng panganib. Sinakay ko si Alex sa backseat. Duguan na rin ang damit ko dahil sa dugo ni Alex. Pero buhay siya. Buhay ang asawa ko. Magmaneho ka na, Castro. Huwag kang hihinto hanggat hindi tayo nakakalayo. Tatawag ako ng backup para i-raid ang lugar na to. Sisiguraduhin kong makukulong sila. Alex, ligtas ka na. Huwag kang bibitaw. Mahal, patawarin mo ako. Ang tanga ko. Tama na yan. Mahal, Magpagaling ka muna. Tsaka na tayo mag-usap. Ang mahalaga buhay ka. Habang papalayo kami sa mansyon, tumingin ako sa likod. Sa bintana ng 3rd floor, may nakita akong anino. Nakatayo, nakatingin. Alam kong si Diana yon at alam kong hindi pa tapos ang laban. Nagising ako sa isang puting kwarto. Masakit ang buong katawan ko. Nakaupo ako sa isang silya sa tabi ng kama ni Alex. Ang dami niya nakakabit na tubo sa katawan. Dextrose, monitor, at kung ano-ano pa. May bandage siya sa liig, sa braso at sa dibdib. Sabi ng doktor, milagro raw na nabuhay pa siya dahil sa dami ng nawalang dugo. Muntik na siyang maubusan. Pero ligtas na siya. Stable na ang lagay niya. Hinawakan kong kamay niya. Mainit na yon. Hindi na kasing lamig nung nasa mansyon kami. Napaiyak ako sa tuwa at sa pagod. Parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Rachel, Alex, gising ka na. Anong nararamdaman mo? May masakit ba? Tatawagin ko ang nurse. huwag mo akong iwan dito. Dito ka lang. Natatakot ako. Baka nandyan siya. Hindi siya titigil hanggat hindi ako namamatay. Hindi ako aalis. Nandito lang ako. Ligtas ka na. Wala na tayo sa mansyon. Ishel, sobrang sorry. Nasinaw ako sa pera. Akala ko, kaya ko siya gutuin. Hindi ko alam na ganun siya. Isa siyang demonyo, Rachel. Alex, galit na galit ako sa iyo. Sobra. Kung alam mo lang kung gaano kasakit nung nalaman ko ang totoo sa simbahan. Pero mas masakit nung nakita kitang nakabitin doon. Ayokong mawala ka. Pero hindi ibig sabihin nun, okay na tayo. Marami pa tayong aayusin. Bago, babawi ako. Ayusin kong buhay natin. Ilalayo ko kayo ni Chloe dito. Hindi ko na kayo ipapahamak. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Sergeant Castro at si Lolo Efren. May benda si Sergeant sa noo at si Lolo naman may pilay sa braso at may mga gasgas sa mukha. Pero pareho silang mukhang seryoso at hindi mapakali. Magandang umaga. Pasensya na sa istorbo. Pero kailangan natin mag-usap. Sergeant, Lolo, salamat po sa lahat. Utang namin sa inyo ang buhay namin. Kung wala kayo, patay na kami ngayon. Huwag ka munang magpapasalamat, Rachel. Hindi pa tapos ang problema. Nagsisimula pa lang ang gulo. Bakit po? Patay na si Diana, di ba? Nasunog siya. Nakita natin siyang natutunaw. Hangaswang, Alex. Hindi namamatay sa sunog lang ng langis. Nasaktan lang natin siya. Napahina. Pero buhay pa siya. At ngayon, galit na galit siya. Ang demonyo, kapag nasugatan, mas lalong nagiging mapanganib. Nagpadala ako ng team sa mansyon kaninang umaga para mag-imbestiga. Wala silang naabutan. Masyado silang mabilis kumilos. At wala na rin ang mga viral video sa internet. Ano? Paano? Nakita natin silang duguan at walang malay. Si Mang Ramon, halos hindi na magkagulapay.
Malinis ang lugar. Wala na si Diana. Wala rin si Mang Ramon. Pati ang mga gamit sa basement, nilinis na parang walang nangyari. Mabilis silang kumilos. Mayaman si Diana, marami siyang koneksyon. At si Mang Ramon, mukhang may alam siyang gamot o ritual para makapagpagaling agad. Ang ibig sabihin lang nito, nagtatago sila ngayon. Nagpapagaling. At habang nagpapagaling sila, maghahanap sila ng gamot. At alam nyo kung ano ang gamot nila, hindi ba? Dugo. Sariwang dugo ng bata. Tama. Kaya hindi kayo pwedeng manatili dito sa ospital. Masyadong open ang lugar na to. Alam nila kung saan tayo dinala ng ambulansya. Kailangan niyong umalis sa lugar na to ngayon din. Aalis tayo, Rachel. Nasaan si Chloe? Kunin mo siya. Delikado siya. Aalis tayo ngayon din. Nasa lobby si Chloe, kasama ng mga tauhan ko. Pinasecure ko na siya kanina pa. Sabay-sabay tayong aalis, papunta sa safe house. Naramdaman ko ang takot na bumalik sa dibdib ko. Akala ko tapos na. Akala ko happy ending na. Pero tama si Lolo Efren. Ang halimaw, kapag nasugatan, mas lalong nagiging mapanganib. Gabi na nang makalabas kami ng ospital. Mabilis na naging proseso dahil tinulungan kami ni Sergeant Castro. Nakasakay na si Alex sa passenger seat ng kotse ni Sergeant. Nakatulog dahil sa gamot. Si Chloe naman ay nasa backseat, tahimik at halatang pagod na sa kakaiyak. Naisakay ko na mga gamit sa trunks. Ready na kami. Lolo, sumakay na din kayo. Ako na magmamaneho. Kailangan natin makarating sa safe house bago dumilim. Bilisan mo, Castro. Masama ang kutob ko. Okay na po, tara na. Sakay na po ako. Sana hindi tayo masundan. Isasara ko na sana ang trunk nang biglang mamatay ang ilaw sa parking lot. Napakadilim. Ang tangi liwanag lang ay galing sa headlights ng kotse. Biglang lumakas ang ulan. Para may bagyong dumating nang walang pasabi. Tatakbo sana ako papunta sa pinto ng backseat pero may naramdaman ako humawak sa braso ko. Paglingon ko, nakita ko isang pamilyar na mukha sa ilalim ng ulan. Puno ng pasa, may benda sa ulo at nakasling ang isang braso. Pero ang ngiti niya, kilalang kilala ko. Saan ang punta niyo, Mrs.? Hindi ba kayo magpapaalam kay Madam? Mang Ramon! Sergeant! Tulong! Nandito siya! Hinasabi ko na nga ba, Sargento? Pabayaan mo na kaming makaalis. Maawa ka na. Mang Ramon, sabihin mo kay Diana at tigilan niya na ako. Ako ay matapat lamang na tauhan ni Madam Diana. Kaya wala akong magagawa. Tinakpan ni Mang Ramon ang bibig ko gamit ang malaki niyang kamay. Ang lakas niya. Kahit galing siya sa bugbog at bali ang braso, parang halimaw pa rin ang lakas niya. Kinaladkad niya ako palayo sa kotse at ibinalibag sa sahig. Nanlaki ang mata ko nang makita ko may kasama siyang dalawa pang lalaki na kabonet. Habang abala si Sergeant kay Ramon, binasag ng mga lalaki ang bintana ng backseat kung saan naroon si Chloe. Ramon! Akong harapin mo! Hindi ikaw ang kailangan ko, Castro. Ang kailangan ko ay ang bata! Ate! Ate Rachel, tulungan mo ako! Chloe! Huwag! Chloe! Huwag ang kapatid ko! Mang Ramon, parang awa mo na. Ako na lang ang kunin niyo. Pasensya ka na. Pero mas nakakatakam ang bata. Gusto niya ang dugo ng bata para mapabilis ang paggaling ng mga sugat niya. Parang awa mo na, Mang Ramon. Huwag niyo nang idamay ang bata. Nakita ko kung paano nila hablutin si Chloe mula sa loob ng kotse. Umiiyak ang kapatid ko. Iniaabot ang kamay niya sa akin. Gusto ko siya lapitan. Pero pinaputokan ako ng baril ni Mang Ramon sa paanan para hindi ako makalapit. Mabilis na isinakay si Chloe sa itim na van. Nakita ko mukha niya sa bintana. Umiiyak at sumisigaw ng ate. Habang papalayo sila, si Lolo Efren ay sinubukang humarang pero binangga siya ng pinto ng van.
Napaluhod ako sa basang semento. Ang ulan ay humahalos sa mga luha ko. Wala na. Nakuha nila si Chloe. Ang kapatid ko. Ang inosenteng kapatid kong magiging kapalit ng buhay ni Alex. Ito ang sinasabi ni Lolo Efren. Hindi pa tapos ang laban. Rachel, si Chloe, kasalanan ko to. Sinasabi ko na nga ba? Hindi sila titigil hanggat hindi sila nakakakuha ng kapalit. Rachel, tumayo ka dyan. Hindi pa ito tapos. Hahabulin natin sila. Alam ko kung saan sila pupunta. Ibalik natin siya. Ngayon din. Ako mismo papatay sa kanila. Patawarin mo ko, mahal. Patawarin mo ko, Chloe. Akala ko tapos ng bangungot sa mansyon. Pero nagkamali ako. Ang totoong laban ay magsisimula pa lang. Dahil buhay na ng kapatid kong nakatayak at wala nang makakapigil sa akin. Mabilis kami bumalik sa kwarto ni Alex pagkatapos makuha si Chloe sa parking lot. Ang akala ko, makakahinga na kami ng maluwag. Pagpasok namin para i-confine ulit ang asawa ko, halos nangingisay na siya. Walang nurse o doktor sa loob dahil abala sila sa ibang emergency. Kaya kami lang ang nakakita kung paano siya maghirap. Alex! Alex, anong nangyayari sa'yo? Rachel, ang sakit. Parang tinusunog ang loob ko. Hindi maganda ito. Ginagamit ni Diana ang koneksyon nila. Sinisip-sip niya ang natitirang lakas ni Alex mula sa malayo para lumakas siya. Wala na tayong oras, Rachel. Kailangan natin puntahan si Diana at putuloy ng koneksyon na yan. Kung hindi, mamamatay agad si Alex. Hindi. Hindi ko siya pwedeng iwan ng ganito. Alex, lumaban ka. Mahal, makinig ka. Buti na lang may lumapit na nurse at agad siyang inasikaso at inihiga sa kama ng emergency room. Si Chloe. Unahin mo si Chloe. Iligtas mo kapatid mo na. Hayaan mo na ako dito. Hindi. Hindi ako papayag. Nangako ako na walang iwanan. Pabigat lang ako. Hindi ako makakalakad. Rachel, parang awa mo na. Huwag mong hayaang mamatay si Chloe. Nag-dive sa akin. Umalis ka na. Rachel, tama na. Tama si Alex. Kapag pinatay natin si Diana, gagaling si Alex. Pero kapag nanatili tayo dito, pare-parehas tayong mauubos. Rachel, tumatakbo ang oras. Nasa lumang tore sila ngayon. Kapag naisagawa na ni Diana ang ritual kay Chloe, wala na tayong magagawa. Tumingin ako kay Alex sa huling pagkakataon. Ang gwapo niya mukha ay puno ng pasa at sugat. Tumango siya sa akin. Senyales na okay lang siya. Senyales na pinapalaya niya na ako para gawin ang dapat kong gawin. Hinalikan ko siya sa noo. Ang lamig ng pawis niya, parang yelo. Ito na yata ang pinakamasakit na desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko. Ang iwan ng asawa ko nag-aagaw buhay para iligtas ang kapatid ko. Babalik ako. Pangako. Babalik ako. Lumaban ka para sa akin. Alam, mahal kita. Tara na. Tapusin na natin to. Umasa ka, Alex. Ibabalik namin si Chloe. At hindi ako aalis sa lugar na yon hanggat hindi pa namamatay ang halimaw na yon. Narating namin ang lumang tore sa likod ng malawak na lupain ni Diana. Giba-giba ng pader nito at nababalutan ng baging. Pero may nakakakilabot na pulang ilaw na nagmumula sa loob. Ang ulan ay parang latigo sa balat namin sa sobrang lakas. Dito nang gagaling ang signal. Lolo, Rachel, sa likod ko lang kayo. Mag-iingat kayo. Mukhang mas malakas si Diana ngayon. Mas handa na ako sa kanya ngayon. Kailangan natin magdoble ng pag-iingat. Kailangan ko maibalik ang kapatid ko. Naglakad kami sa putikan papunta sa entrada ng tore. Bawat kidlat ay may dalang pananakot sa bawat hakbang namin. Nasa tapat na kami ng malaking pintong kahoy nang biglang may lumabas na dambuhalang anino mula sa dilim.
Isang malakas na hampas ng bakal ang tumama sa balikat ni Sergeant Castro. Rachel, mag-ingat ka! Akala niyo ba makakapasok kayo ng basta-basta? Ramon, tabi! Subukan mo, misis. Bago mo mapaputok yan, basag na ang bungo ng pulis na ito! Rachel! Lolo! Pumasok na kayo! Ako nang bahala dito! Tara na, hindi natin siya kaya. Si Castro lang ang makakatapat sa kanya. Pero Sergeant, Umalis na kayo! Iligtas niyo ang bata! Wala akong nagawa. Iniwan namin si Sergeant Castro na nakikipagsuntukan kay Mang Ramon sa gitna ng ulan at putik. Rinig ko ang mga ungol at hampas ng bakal habang tumatakbo kami ni Lolo Efren papasok sa tore. Pagpasok namin, bumungad sa amin ang isang nakakasulasok na amoy. Amoy ng asupre, bulaklak ng patay at sunog na laman. Sa gitna ng altar na pinalilibutan ng mga kandilang itim, nakatali si Chloe. Umiiyak ang kapatid ko. Punit-punit ang damit at may hiwa sa braso, kung saan tumutulo ang dugo papunta sa isang gintong mangkok. Ate! Ate Rachel! Chloe, Huli na kayo. Nagsisimula na ang piging. pakawalan mo siya! Halimaw! Ate! Ate Rachel! Lumabas si Diana mula sa likod ng altar at napasinghap ako sa nakita ko. Ang kalahati ng mukha niya ay sunog na sunog, kulubot, maitim at walang balat. Pero ang kalahati ay nananatiling makinis at maganda. Nakasuot siya ng itim na wedding gown na punit-punit. Diana! Itigil mo na yan! Friend, ang hardinero ang pakialamero. Gusto mo bang sumama sa ritual? Kulang pa ako ng alay. Rachel, kapag sumugod ako, kunin mo si Chloe. Gamitin mo ang natitirang langis sa bulsa ko. Isaboy mo sa kanya. Siguraduhin mo sa bandang puso mo sa mapupuruan. Lolo, hindi. Mamamatay kayo. Gawin mo! Para kay Alex. Para kay Chloe. Sumugod si Lolo Efren. Ang bilis niya para sa edad niya. Iwinasiwas niyang itak at tinamaan si Diana sa braso. Napasigaw ang aswang, pero mabilis siya nakabawi. Gamit ang lakas ng demonyo, sinakal niya si Lolo Efren at ibinalibag sa pader. Lolo! Mahina! Mahina kayong lahat! Ngayon, ikaw naman, Rachel. Gusto mo bang makita kung paano ko ubusin ang kapatid mo? Mamatay ka ng halimaw ka. Lolo Efren! Pero may uunahin muna ako. Dahan-dahang lumapit si Diana kay Chloe. Ang mga kuko niya ay humahaba na para mga kutsilyo. Iyak ng iyak si Chloe. Nakatingin sa akin. Alam kong ito na ang katapusan kapag wala akong ginawa. Tumingin ako sa paligid. Wala ako ibang sandata. Ang baril ni Sergeant, nalaglag ko kanina sa pagtakbo. Sumugod ako. Buong lakas akong tumakbo't binangga ko si Diana bago pa niya mahawakan si Chloe. Sa gulat niya, natumba kaming dalawa sa sahig. Nasa ibabaw ako. Sinubukan kong itarak ang kahoy sa dibdib niya. Pero ang lakas niya, hinawakan niyang liig ko. Hindi! Ang kulit mo, babae ka! Dapat pala pinatay na kita sa ospital! Mahuna kang mamatay! Hindi mo ako kaya, Rachel! Mamatay ka na! Unti-unti ako nawawala ng hininga. Ang higpit ng hawak niya. Nakikita kong sunog diyang mukha ng malapitan. Amoy imbor na lang hininga niya. Tumidilim ng paningin ko nang biglang may bumato kay Diana. Si Chloe, na kahit nakalambitin ang isang kamay, ay gumagawa ng paraan para makatulong. Pinilit niya makahawak ng pambabato kay Diana at doon na napukaw ang atensyon ng halimaw. Napalingon si Diana kay Chloe. Sa segundong yun, lumuwag ang hawak niya sa leeg ko. Eto na,
Kinapa kong bulsa ni Lolo Efren na nasa sahig malapit sa amin ang bote ng langis. Mamatay ka! Chloe! Ate, nasusunog siya. Huwag kang titingin. Tara na. Lolo! Nagliyab ang mukha ni Diana. Ang langis ay kumalat agad sa buong katawan niya. Dahil sa suot niyang silk na gown, nagpagulong-gulong siya sa sahig. Sumisigaw na parang hayop na kinakatay. Kinalagan kong kapatid ko. Niyakap niya ako ng mahigpit. Nanginginig siya sa takot. Inalalayan ko si Lolo Efren na pilay na ang lakad. Habang papalabas kami, nakita namin si Diana na tumatayo pa rin kahit nasusunog na. Ang balat niya ay natutunaw na pero galit na galit. Paulit-ulit niyang isinisigaw na babalik siya. Sa pintuan, nakatayo si Sergeant Castro. Duguan, bugbog sarado, pero nakatayo. Hawak niya ang shotgun niya na umuusok pa. Bumagsak si Diana. Hindi na siya gumalaw. Ang apoy ay nilamon ng buong katawan niya hanggang sa maging abo na lang siya sa gitna ng kapilya. Manahimik ka na! Sergeant, si Mang Ramon! Wala na din siya. Sarento, tulungan mo akong makalakad. Huwag ka nang matakot, Chloe. Ligtas ka na. Opo, ate. Lumabas kami ng tore habang tuluyan na itong nilalamon ng apoy. Ang ulan ay tumila na. Pagdating namin sa ospital, dumiretso kami sa kwarto ni Alex. Kinakabahan ako ng mga oras na yun. Natatakot ako sa kung anong aabutan ko. Baka huli na ako. Baka wala na siya. Pagbukas ko ng pinto, tumambad sa akin ang katahimikan. Ang heart monitor, normal lang tunog. Hindi na mabilis, hindi na magulo. Lumapit ako sa kama. Nakita ko si Alex na mahimbing na natutulog. Ang kulay ng balat niya ay bumalik na sa normal. Napaluhod ako sa sahig at umiyak. Tapos na. Totoo na. Patay na ang halimaw. Ligtas na si Alex. Ligtas na si Chloe. Hindi ko man maibalik ang pangarap kong kasal. Nakuha ko naman ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ang pamilya ko. At sa pagkakataong ito, walang halimaw ang makakaagaw sa kanila. Tatlong araw matapos ang madugong gabi, hindi pa rin kami nakakauwi. Ligtas na si Alex at mabilis ang naging recovery niya. Salamat sa pagsagip ng mga doktor. Pero sa kabilang kwarto, may isang tao na hindi pinalad na manalo sa huling laban. Nasa kwarto kami ngayon ni Lolo Efren. Ang matandang hardinero nagligtas sa amin ay nakaratay, maputla at halos hindi na humihinga. Ang katawan niya ay hindi kinayang tindi ng bugbog at ang pagbagsak niya sa pader nung nilabanan niya si Diana. Lolo, lumaban po kayo. Kung hindi po dahil sa inyo, baka patuloy lang na nakakapangbiktima ang halimaw ngayon. Rachel, iya. Huwag kang malungkot. Masarap na ang pakiramdam ko. Nakikita ko na ang liwanag. Tapos na ang misyon ko. Maraming salamat po. Mabuhay kayo ng tahimik. Lolo, pasensya na. Wala akong nagawa para protektahan kayo. Kung mas naging mabilis lang sana ako kay Ramon, hindi sana kayo napuruhan ng ganito. Kasalanan ko to. Castro, wala kang kasalanan. Ginawa mo ang trabaho mo bilang pulis. Wala nang Diana na mambibiktima. Lolo, utang ko po sa inyo buhay ko. At ang buhay ng pamilya ko. Kung hindi dahil sa inyo, wala na rin po kami ngayon. Alex, makinig ka. Ang tunay na lalaki, hindi nasusukat sa nakikita ng mata.
Kundi, kung paano mo protektahan ang pamilya mo, huwag mo nang uulitin ang pagkakamali mo. Pangako po, Lolo. Hindi ko po sila pamamayaan. Magiging mabuti akong ama at asawa. Pagtatrabaho ko ng marangal, kahit mahirap. Kakayanin ko para sa kanila. Rachel Castro, huwag niyong hahayaang pabaon sa limot ang nangyari. Ang kasamaan ay laging matatalo ng kabutihan. Lolo Efren! Lolo, gumising po kayo! Sa sandaling yon, naramdaman ko na bagamat may pagdadalamhati ay magaan na sa pakiramdam. Wala na si Lolo Efren, ang bayani namin. Ang taong walang ibang hinangad kundi ang kabutihan. Kahit nakapalit pa nito yung sarili niyang buhay. Umiyak ako nang umiyak sa dibdib ni Alex. Masakit man, alam kong payapa na siya. Gaya nga ng sinabi niya, tapos na ang misyon niya. Lumabas kami ng ospital na may dalang lungkot, pero may dala ring bagong pag-asa. Dahil sa sakripisyo ni Lolo Efren, nabigyan kami ng pagkakataong magsimula muli. 1 linggo na nakalilipas mula nang ihatid namin sa huling hantungan si Lolo Efren. Ang lupa sa punto niya ay sariwa pa, pero kami, kailangan na naming tumakbo ulit. Sa tulong ni Sergeant Castro, dinala kami sa isang safe house. Lumang bahay, gawa sa kahoy at bato, at napapaligiran ng matataas na puno ng niyog at makapal na gubat. Sabi ni Sergeant, ligtas daw kami doon dahil walang nakakaalam ng lugar na ito bukod sa kanya at sa ilang pinagkakatiwalaang tauhan. Pero para sa amin, walang lugar ang ligtas. Ang katahimikan ng gabi ay hindi nakakapagbigay ng pahinga. Sa halip, nagpapaalala ng mga pinagdaanan namin sa kamay ng halimaw na yon. Nasa sala kami noon. Walang kuryente dahil sa bagyong dumaan. Ang tanging liwanag lang ay galing sa kandila na nakapatong sa gitna ng lumang mesa. Si Alex, nakaupo sa wheelchair niya malapit sa bintana. Nakatulala siya sa labas. Hawak niya ang isang malaking kitchen knife na kinuha niya sa kusina. Ang mga sugat niya hindi pa tuluyang magaling at ang pilay niya ay kailangan pa ng mahabang therapy. Pero pinipilit niya maging alerto. Ang mga mata niya ay puno ng pagod at takot. Ayaw pumikit. Si Chloe, nakasiksik sa akin sa sofa. Yakap-yakap niya ako ng mahigpit. Nanginginig ang buong katawan. Hindi siya nagsasalita. Nakasubsob lang ang mukha niya sa dibdib ko. Tinatakpan ng tenga gamit ang mga kamay niya tuwing kumukulog ng malakas. Ramdam ko ang takot niya. Ang trauma ng isang batang nakakita ng demonyo. Ang bata na dating masayahin na padaldal, ngayon ay ayaw nang humiwalay sa akin kahit saglit. Ang mga mata niya, laging nanlalaki sa takot, nagmamatsyag sa bawat sulok. Tana, wala yan, Chloe. Hangin lang yan. Bagyo lang. Ligtas tayo dito. Nakakandadong pinto. Walang makakapasok. Nandito si ate. Nandito si Kuya Alex. Kailangan nating magpakatatag. Hindi natin alam kung may babalik pang kalaban. Baldado na ako. Nakaupo lang ako dito. Kung may pumasok man ngayon dito, wala akong magagawa. Papanoorin ko na lang ba kayong mamatay uli? Pakiramdam ko wala akong kwenta. Wala akong silbi bilang asawa at kuya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Magpapakatatag tayo. Huwag ka sanang magsawa. Hinding-hindi. Natahimik ako. Naawa ako sa asawa ko. Nakita kong panginginig ng kamay ni Alex habang hawak ang gulong ng wheelchair niya. Doon ako napaisip,
Anong gagawin ko para mawala ang trauma niya? At bumalik ang confidence niya. Ngayong pakiramdam niya ay wala siyang silbi. Ang dating Alex na matipuno at laging bida, ngayon ay nakadepende na sa akin para lang makatayo. Ang provider at protector na imahe niya ay nawasak. Sa gabing yon, kahit ligtas kami sa aswang, kalaban naman namin ang sarili naming mga multo. Ang bagyong nasa labas ay wala kumpara sa bagyong nasa loob ng mga puso namin. Lumipas ang ilang oras, nakatulog na si Chloe sa sofa dahil sa pagod kakaiyak. Binalot ko siya ng kumot at hinalikan sa noo. Kami na lang ni Alex ang gising. Nakaupo pa rin siya sa wheelchair niya, nakatitig sa kawalan. Ang kutsilyo'y nasa mesa na, pero ang baril ay nasa tabi ko pa rin, nakahanda. Alam ko may gustong sabihin si Alex. Kanina pa siya hindi mapakali. Tumingin siya sa akin at sa ilalim ng liwanag ng paubos na kandila, nakita kong lungkot at pagsisisi sa mga mata niya. Ito yung tingin na nakita ko sa hotel room noon, pero mas malalim ngayon, mas masakit. Rachel, patawarin mo ako. Alex, tapos na yun. Ligtas na tayo. Huwag na natin pag-usapan. Magpahinga na lang tayo. Pagod tayong lahat. Bukas, magiging okay ng lahat. Hindi. Kailangan natin mag-usap. Kasi nakikita ko sa mata mo. Nakikita ko yung pagod, yung takot ni Chloe. At alam ko, ako ang may kasalanan ng lahat ng to. Kung hindi ako naging gahaman, sana nasa apartment lang tayo ngayon. Sana masaya tayo. Alex, magiging masaya din tayo. Palalampasan natin to. Alam mo ba kung bakit ako nagpadala kay Diana? Hindi lang dahil sa pera, Rachel. Dahil sa takot. Takot ako na bumalik tayo sa dati. Sa dati? Anong ibig mong sabihin? Naalala mo ba nung pinalayas kayo sa apartment nyo? 2 taon na ang nakararaan. Nung wala kayong makain ni Chloe, nakita ko kung paano ka umiyak. Habang hinahati mo yung nag-iisang itlog para sa inyong dalawa. Nakita ko kung paano mo tinitipid ang sarili mo para lang may mabaon si Chloe. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko hayaang maranasan yung lehiyon. Kaya sabi mo magsusumikap ka. Kaya ka nagtatrabaho ng doble. Alam ko yun, Alex. Pero kulang, Rachel. Kahit anong kayod ko, kulang pa rin. Ang liit ng sweldo ko. Minsan, hindi ako kumakain sa trabaho para lang may maiuwi ako. Tapos, dumating si Diana. Nagdali ng pera. Isang pirma, may bahay na. Isang ngiti, may kotse na. Nasilaw ako. Akala ko ginagawa ko yung para sa inyo. Para sa future natin. Para hindi tayo maghirap. Para hindi kita makitang umiiyak dahil sa gutom. Humagulhol si Alex. Ang lalaking kilala ko na laging matatag, laging cool, ngayon ay parang batang umiiyak sa harap ko. Ramdam ko ang bigat ng dinadala niya. Ang pressure na maging provider. Ang takot na mabigo bilang haligi ng tahanan. Pero ang taga ko, sa kagustuhan kong bigyan kayo ng magandang buhay. Muntik ko na naman kayong patayin. Ang yabang ko kasi. Yung pala, ako yung laruan niya, Rachel. Wala akong kwentang asawa. Wala akong kwentang tao. Baldado na ako. Wala pang silbi. Mabigat lang ako sa inyo. Makinig ka sa akin, Alex. Oo,
Nagkamali ka. Malaki ang kasalanan mo. Muntik na tayong maubos dahil sa iyo. Hindi ko itatanggi yun. Pero hindi totoo na wala kang silbi. Tignan mo ko. Paano ko kayo bubuhayin kung hindi ako makalakad? Paano ko kayo aalagaan kung ganito ako? Alex, tumingin ka sa akin. May sasabihin ako sa iyo. At gusto kong makinig kang mabuti. Ano yun? Hinawakan ko ang kamay niya. Ang mga kamay na dati nagbibigay sa akin ng seguridad na mga sandaling yon ay nanginginig sa takot. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Yun ang tamang oras para sabihin sa kanyang totoo. Ang balitang magbabago ng lahat. Kinuha ko ang kamay niya at dahan-dahang ipinatong sa tiyan ko. Naramdaman ko ang pagtigil ng paghikbi niya. Nanlaki ang mga mata ni Alex. Tumingin siya sa akin. Nagtatanong. Umaasa. Pero takot maniwala. Rachel? Anong ibig sabihin nito? Buntis ako, Alex. Magiging tatay ka na. Butis? Totoo ba? Kailan pa? Nalaman ko nung nasa ospital tayo habang nagpapagaling ka. Hindi ko lang sinabi kaagad kasi ang gulo ng lahat. Kasi natatakot din ako. Pero nandito siya. Buhay na buhay. Isang pamilya na tayo. May kalaro na si Chloe. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Alex. Mula sa lungkot at pagsisisi, napalitan ito ng gulat. At pagkatapos, ng isang uri ng liwanag na matagal ko nang hindi nakikita sa kanya. Umiyak siya ulit, pero iba na ang iyak niya. Hindi na iyak ng pagsuko, kundi iyak ng pasasalamat. Kaya wag mong sabihin na wala kang silbi. Dahil kailangan ka ng batang ito. Kailangan ka namin ni Chloe. Alex, binigyan ka ng pangalawang buhay. Hindi para magmukmok at maawa sa sarili mo. Binigyan ka niya ng buhay para maging tatay sa batang ito. Para itama ang mga mali mo. Pangako, Rachel. Aayusin ko sarili ko. Magpapagaling ako. Kahit gumapang ako, itataguyod ko kayo. Hindi ko hahayaan na may lumapit na masama sa pamilya natin. Gagawin kong lahat para maging karapat dapat ako sa inyo. Hindi na ako matatakot para sa inyo. Lalaban ako. Ako din. Magpapakabuti akong ina at asawa. Kasabay ng pagiging ate kay Chloe. Hanap ako ng marakal at matinog trabaho, mahal. Pangako yan. Niyakap ko siya na mahigpit. Sa gitna ng dilim at takot, may bagong pag-asa kami nahanap. Ang anak namin ang magiging simbolo ng aming bagong simula. Wala na ang mga multo ng nakaraan. Ang mahalaga na lang ay ang kinabukasan na bubuuin namin ng magkasama. 6 na buwan ang lumipas. Marami nagbago. Matapos ilibing si Lolo Efren na may dangal sa probinsya niya, nagdesisyon kaming huwag nang bumalik sa lugar na yon. Masyadong marami masamang ala-alang mansyon at ang lugar na yon. Sa tulong ni Sergeant Castro, nakahanap kami ng isang simpleng bahay. Tahimik, malayo sa gulo at ligtas. Si Alex, nagbago na talaga siya. Dati puro porma at habang inaatupag niya, gusto niya lagi nasa labas, laging bida. Pero ng mga panahon yon, kahit may pilay pa rin siya ng konti sa paglakad dahil sa mga sugat niya na hindi na tuluyang nawala. Siya na ang pinakamasipag na taong kilala ko. Nakaupo siya sa sala, nakaharap sa laptop. Nagtatrabaho siya bilang virtual assistant. Simple lang, hindi kasing laki ng kinikita niyo noon kay Diana, pero marangal. At higit sa lahat, ligtas. Mahal, tapos itong report ko para sa client sa US. Isisend ko na lang. Tapos luto na tayo ng dinner. Ano bang gusto nyo? Sinigang o adobo? Ang sipag naman ng asawa ko.
Sigurado ka bang hindi sumasakit ang likod mo? Kanina ka pa dyan. Magpahinga ka naman kahit sandali. Okay lang ako. Mas gusto ko na to. At least dito. Nasa loob lang ako ng bahay. Nakikita kita. Nakita ko si Chloe na nag-aaral. Hindi ko na kailangan umalis para kumita ng pera. Masaya na ako dito. Masaya na ako na nandito lang ako. Sa piling ninyo. Salamat, mahal. Salamat sa pagtupad ng pangako mo. Alam kong mahirap ang adjustment pero proud na proud ako sa iyo. Ako ang dapat na magpasalamat, Rachel. Kung hindi mo ako pinaglaban nun, ng gabing yun. Kung iniwan mo ako sa banyera nung mga oras na sumusuko na ako, wala na ako. Araw-araw kong ipaparamdam sa'yo na worth it. Ang pagligtas mo sa akin. Hindi ko nasasayangin ang second chance na to. Lumapit si Chloe bitbit ang isang bond paper. Ang drawing niya ay kaming tatlo. Ako, si Alex at siya. May kasamang isang matandang lalaki may hawak na itak na nakangiti sa langit. Ang ganda naman nito. Si Lolo Efren ba to? Opo, sabi niya sa panaginip ko kagabi, pinabantayan niya daw tayo. Kaya nag-drawing ako ng angel wings sa kanya. Sabi niya, ang galing mo na mag-drawing, Chloe. Sigurado ako natutuwa si Lolo dyan sa drawing mo, Chloe. O siya, tama na ang drama. Gutom na ang baby sa tiyan ni Ate Rachel. Baka sipain na naman siya ni baby. Oo nga pala, gutom na si baby. Gusto niya ng chocolate. Napahawak ako sa tiyan ko. 5 buwan na akong buntis noon. Yun ang pinakamalaking biyayang natanggap namin pagkatapos ng bagyo. Pinangalanan namin siyang Efren bilang pag-alala sa taong nagbigay sa amin ng pag-asa. Isang bagong buhay na sumisimbolo sa bagong simula. 1 taon pang lumipas at nagdiwang na kami ng unang kaarawan ng anak namin ni Alex. Malusog at napakabungis-ngis. Kamukhang-kamukha siya ni Alex. Simple lang ang handaan sa garden. Kami-kami lang. Kasama ang ilang kapitbahay na naging kaibigan na namin dito. Si Chloe, na 10 years old na ng mga panahon yon at dalagita na, ang nagsisilbing ate at tagabantay kay baby. Hindi niya ito iniiwanan. Habang masaya kami nagkakainan ng spaghetti at barbecue, may humintong pamilyar na sasakyan sa tapat ng gate. Isang itim na pick-up na puno ng alikabok galing sa biyahe. Bumaba ang isang lalaki na ka-shades. Medyo may edad na at may puti ng buhok. Pero matikas pa rin ang tindig. Si Sergeant Castro. Blow the candle na, anak! Yay! Make a wish! Ang galing naman ng baby namin! Sergeant, buti nakapunta kayo. Akala namin hindi kayo papayagan ng happy nyo. Pwede ba ako mawala sa birthday ng inaanak ko? Happy birthday, baby! Pasensya na kayo, medyo natagalan sa biyahe. May dinaanan pa kasi ako eh. Sergeant, salamat sa pagbisita. Pasok kayo, kain muna po tayo. Maraming handa. Ipinagtabi talaga namin kayo ng lechon. Salamat, Alex. Mukhang maayos ng buhay niyo dito ah. Tahimik, walang gulo. Malayo sa ingay. Mabuti naman po kami, Sergeant. Payapa. Kayo po, kumusta na? Kumusta na po ang kaso? Biglang nagseryoso ang mukha ni Sergeant Castro. Tumingin siya sa malayo bago sumagot. Alam kong ito ang hinihintay naming balita. Ang closure na kailangan namin. Ayos naman. Pero hindi ako tumitigil sa pag-iikot. Ang mansyon ni Diana, pinademolish na ng munisipyo last month. Ginawa na lang public park at playground para sa mga bata. Talaga? Wala nang natira? Wala na. Sinigurado kong tanggal lahat, pati ang basement. Pinasemento ko ng makapal. Wala nang makakapasok doon. Sinunog namin ang lahat ng gamit na naiwan. Mabuti naman po kung ganun. Para wala nang mabiktima pa. Salamat, Sergeant. Salamat sa pagbabantay. Pero Rachel, Alex, alam niyo naman ang kasamaan. Parang damo yan. Kahit putulin mo,
May tutubo at tutubo pa rin. Kaya ako, hanggat buhay ako, magbabantay ako sa lugar na yun. Hinding-hindi ko hahayaang may sumulpot na bagong Diana. Pangako ko yan kay Lolo Efren. Salamat, Sergeant. Kayo ang guardian angel ng bayan na yon. Kayo ang dahilan kung bakit nakakatulog kami ng mahimbing sa gabi. Guardian Angel? Parang hindi bagay ah. Pero seryoso, masaya ako para sa inyo. Nakita ko kung paano kayo lumaban. Deserve nyo ang katahimikan. Deserve ng anak nyo ang lumaki sa mundong walang takot. Tumingin ako sa pamilya ko. Kay Alex na karga-karga ang baby namin at pinapatawa ito. Kay Chloe na masaya naglalaro kasama ang mga ibang bata. Kay Sergeant Castro na naging pangalawang tatay na namin at tagapagtanggol. Ang layo na nang narating namin mula sa madilim na basement na yon. Ang mga sugat namin nagilom na. Ang mga peklat, paalala na lang ng pinagdaanan namin. Dati, akala kong perfect wedding ang bubuo sa buhay ko. Pero mali ako. Ang totoong bubuo sa buhay mo ay hindi ang garbo ng kasal, hindi ang yaman at hindi ang ganda. Ang bubuo sa iyo ay ang tibay ng pagsasama niyo sa oras ng kapahamakan. Si Alex, hindi man siya perpekto, pinili niya magbago. Pinili niya maging tatay at asawa na kailangan namin. At ako, pinili kong lumaban. Pinili kong mabuhay. Dahil sa huli, ang tunay na ganda ay hindi nakikita sa mukha, kundi sa tapang ng puso na magmahal at magpatawad. Ako si Rachel, ang dating nabulag sa kinang ng perpektong kasalan at ngayon ay masayang asawa at ina na handang pumatay ng halimaw para sa pamilya. At ito ang aking kwento. Magandang gabi po sa inyong lahat. Grabe naman to! Hingang malalim muna tayo, guys. Uminom muna kayo ng tubig dyan. Alam nyo, nung umpisa, akala ko talaga simpleng kabitan serye lang ang kwento natin eh. Yung tipong legal wife versus mistress ang peg, akala natin ang pinakamalaking problema lang ni Rachel ay yung manloloko niya asawa at yung mayaman na kabit na nanunugod sa simbahan. Masakit na yun, di ba? Sapat na yun para sa isang heavy drama sa hapon. Pero dito natin nakita na ang ganda pwedeng dayain. Pwedeng galing sa make-up o sa kaso ni Diana. Galing sa madugong ritual. Pero ang tapang ni Rachel, yun ang authentic. Siguro may mga magsasabing martir siya dahil hindi niya binitawan si Alex. Pero nakita natin ang lalim ng rason niya. Hindi siya nagpakatanga sa pag-ibig. Lumaban siya bilang isang ate at isang ina na gagawin ng lahat. Makapatay man ng halimaw, mabuo lang ang pamilya niya. Thank you so much, Rachel, sa napaka-intense na kwento mo. Kayo, may kwento rin ba kayo na akala nyo simpleng love life lang, tapos naging survival of the fittest? I-send nyo na yan sa ating channel. Hihintayin ko yan. Muli, ito si Miss Ami. Hanggang sa susunod po. Shoutout nga po pala kay Giselle Tenorio, 1996. Sabi niya po, simula pagising ko 11 a.m. hanggang pagtulog ko ng 5 a.m. aswang story pa din. Salamat po sa magandang kwento, Miss Ami. Galing naman po yan kay Rosita Simangan. Shoutout din po kay Dina Aquino. Yan, sabi niya po, I love it. Umaga ko na i-download, ngayong gabi lang po napakinggan. Kay Edelisa Milagrosa, kumusta po kayo? Sabi naman po ni Marilyn Ibansel. Wow, Miss Ami, maraming salamat sa upload. And thank you so much po kay Odessa Alejano. Thank you so much po. And shout out po kay na Joy Coloma and Honey Austria 884. Maraming salamat po sa walang sawang pag-antabay ninyo sa ating pong programa. God bless! Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy,